Good evening, everyone! Good evening! Hello! So, welcome po sa ating TNL. And for tonight, who's excited? Woohoo! Ayan, sige. Ayun, ano nga ba na sinasabi natin? As Ambassador of Christ, We welcome you home! Ayan. Sige, so mga papunta pa dito sa sa church, located tayo sa may YMCA, 7th floor. Right, ayan. Kakastart pa lang namin. If you're near the area, punta na po tayo ngayon. And yes, you can also share our live stream to your Facebook page. Facebook, to our family and friends. Yon, sige. Before we start, meron na po kaming onting announcement. Ayun, we want to greet also pala. Marami nagsa-celebrate ng birthday today. Woo! At wala sila ngayon. Wala sila ngayong gabi kasi nandun sila ngayon sa Davao. Ayan. Happy birthday po. Ayan. As announced, yun, our announcement, our worship team was invited dun sa launching ng Global Methodist Church sa Davao area. So, andun po ang karamihan ng ating youth, mga leaders natin, even also our pastors. Yung iba nandun na, tapos yung iba, flight bukas ng umaga at ng hapon tomorrow. So, ayun. Ayun lang. And then, next, what's happening this coming Sunday? We will have a very special speaker. Yeah, we will have Pastor Brad Mackenzie this coming Sunday. So, let's come and receive a revelation through him. Okay? And the last, sino excited dito for Our summer camp. Woo! Lapit na po siya on April 17, 18, and 19. If you are young, if you are young if you are a youth and a young adult, ages 20 hanggang 40, you are invited sa ating summer camp. Ayun. Yes. And saan ba siya? Sa may Vera Farm po. Vera Farm and Resorts Place sa Alfonso, Cavite. Yan. And this will be a life-changing event. Yan. Kaya Di ba join pag na po. nangyayari kapag summer, may mga ganap. And this is our prayer na this coming summer nga, paulit-ulit. Ayan. And actually, sakto siya sa Holy Week. Yan, makapag-spend tayo ng time at makatin tayo ng summer camp to encounter the Lord. Yes. So, ayun. Ayan. Sige. Wag na natin patagalin. Tonight, we will praise and worship our Lord. So, tinatawagan namin si Cara. Ayan. Ayan. Good evening, everyone. Tara, let's all stand up. Whether you're watching on-site or online, let's worship our Lord tonight. Hallelujah. It says in Philippians 3, verse 7 to 8, "But Christ has shown me that what I once thought was valuable is worthless. Nothing is as wonderful as knowing Christ Jesus, my Lord. I have given up everything else and count it all as garbage. All I want is Christ." Hallelujah. No matter how much we search this world for happiness, for joy, nothing can compare to knowing Jesus Christ. Knowing that He is a good God. He is a faithful God. And that is our prayer tonight, Lord. That we won't want anything else but you, Jesus. Because we know, Lord, that nothing is better than you. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise
and treasures that fade are never enough. Then you came along and put me back together, and every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you. Oh, there's nothing, nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley, and there's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Great is your faithfulness to us, Jesus. Hallelujah. Thank you. Thank you, Lord, because your faithfulness and your goodness, it doesn't change. Even if we aren't faithful to you, Lord, it doesn't change. Your faithfulness remains the same. And when we put our faith in you, Jesus, we know, Lord, that we are made complete because you are a faithful God. And we know that you're always there to guide us, to lead us, Lord, and to protect us. Thank you, Jesus. You know that even if we go away from you, Lord, even if lumalayo kami, even if we choose this world, Lord, over you, you still remain faithful. Hallelujah. Thank you, Jesus, because you're always there, Lord, to accept us with open arms. Thank you, Jesus. We thank you, Lord, for this time of worship. Thank you, Lord, that we were able to worship you. And we pray, Lord, that you will continue to be with us tonight. You'll continue to speak to us, Jesus. And I pray, Lord, that as the speakers who will be speaking tonight, Lord, we pray, Lord, that you will just speak through them. You will just, the words will just flow out of their mouth, Lord. And it will just come from you. And may the people in this place, Lord, receive from you. Receive your word for them tonight. Thank you, Jesus. We give you all the glory, all the praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, ayan. Papakilala natin. O, di ba? Hindi ko pa napapaba. Kita ba ako dito? Ayan, hello po. Yeah, for tonight's TNL, ang assign po natin is ating mga young adults. So, may young adults and young adults at heart. So, may we call on Ate Carissa, Pastora siya, and Ate Rochelle. Woo! Yes. Hello, good evening. Pwede ba nang tanggalin natin to? Para naman makita naman ang beautiful faces. Ayun, ang lakas ni Kara. Hindi lang strong in spirit. Sige. Pwede na tayo dito. Umupo. Takpan natin ng konti. Ang mga dapat takpan. Wala ka naman tatakpan eh. Kami lang. Ayan, magandang gabi po sa lahat. Yan. Good evening. Good evening. Hello kayo dyan. Kamusta naman kayo dyan? Paramdam naman kayo dyan. Of course. Sa mga hindi nakakaalam, in-introduce na yung mga pangalan namin. We are actually belonging to one cell group. Kanina pa tayo, naka-under. Ayan, walang iba. Kundi ang aming cell leader na si Pastor Sharon. Yan. Level up kasi yung mga cell groups ngayon. Hindi na lang siya nag-gather ng kayo-kayo lang, di ba? Yes. We wanted cell groups to be done as well. Live. Live, yan, yes. Diba? At ang cell leader ngayon na hindi ako. Ikaw. Ako pala. Ikaw ang cell leader ngayon. Okay. Yes, ma'am. Okay. Ang ganda na cell leader, no? Ayan. So, ano nga ulit yung mga, anong title ng ating Paki-flash nga po yung ating
PowerPoint, ba tawag doon? Slide. Okay. Slides, yes. This is the last, ano man tawag doon? Episode? Hindi, actually, yung term ni Pastor, the last Finale. installment. Diba? The last installment ng ating series, which is all about faith. Yan. Do you have faith? At dahil nasa TNL tayo, kahit sa group tayo, nasa TNL tayo, hindi mawawala ang ating patrollers because Syempre. tayong itatanong sa ating mga audience. Yan. Sino ba patrollers? Sino ba sila? Sino ba? Yes, kakaupo lang. May question na tayo kagad. Di ba sila ulit? Tumugtog na. Tumugtog na sila pa ang patroller. Di ba? Guys, uwi na kayo. Extra exposure. Ang dami exposure ni Jenny ngayon. Ayan, tayo lang natin mag-flash. Lahat actually nasa church. One on one pala. One by one, I mean. Pero maraming nanonood Pero feel ko po dahil konti lang lahat po sasagot. Of course. Diba? Ayan. Yeah. So, diba, kaya nilagyan ko lang ng the finale. Kasi ito nga yung final. Because next Sunday, as announced by Susan kanina, we would be having a different Set. a very special topic kasi Ayan. we would be having a special guest speaker. Tama ba? Yes. Okay. So yun, do you have faith? So next slide please, yung ating question. Dahil alam ko, atat na. Wala ba? Atat na yung mga gustong sumagot sa ating mga audience. Talaga I know. Madali lang Yes. to. Hindi natin sila pahihirapan, Ate Shah. napakadali. Pebbles Mabait nga lang tayo. itong tanong na to eh. Pang-pebbles Oo, tong pang-pebbles. tanong na to. Okay. Ano ba yung tanong natin? Do you have faith? Okay. Ito naman yung tanong. Ang dali na. Okay. O sige, habang di pa naka-flash, ang tanong lang namin, dahil pang ilang series, pang ilang episode na nga to. Bakit ba episode? Fourth. Pang ilan na to? Panghuli na to. And we have been talking about faith. So ang tanong namin, so pag-usapang faith, sino sa Bible yung pinaka-favorite nyo? And syempre, bakit? Di ba Pebbles na Pebbles? Wala nyo madali lang talaga. Halata. Pebbles teacher to. Pebbles teachers eh. Madali lang to. Baka naman, guys. Sige, basahin. Ang ganda, cursive. Hindi ko mabasa. Question for tonight. Pag-usapang faith, sino ang favorite Bible character mo? Why? Danan. Kinakabahan na nung mga andito sa... Ate, walang nakapwesto dito tayo. Ayan, sige. Magtawag ka muna dyan. Sige. Genesis. Hindi. Kayo muna. Ayan, saka while waiting sa mga keyboard Warriors natin. Sagot kayo. Yan. Oo nga. Sige, dahil dalawa lang sila ditong, tatlo sila actually, pero sila yung audience natin ngayon na dalawang lalaki. Siyempre, unahin na natin ang pinakabata. Kuya Leo. Batang-bata talaga yan. Wow. Nag-iisip pa lang ako eh. Lalim. Ang lalim na. Ang hirap ng question, Leo. Grabe. Sa dami. Oo nga, Josh. Ikaw ba? Sino ba sa'yo? Ano sa akin, kuya? Charot. Ikaw muna. Ikaw. Ano? Dapat pala Jesus. invite natin yung mga pebbles Hindi. dito. Siguro Pero ano? mabilis pang sumagot yung pebbles. Nagreklamo yung asawa, bilisan mo daw mag-answer. Siguro si Jonah. Kala ko Sa si ngayon. Junie. Kala ko si Junie. Siguro si Jonah kasi ayokong makain. Ayun. Favorite ngayon. Kaya nag-o-obey daw si Kuya kasi ayaw daw malunod Pasa-pasa ng na to. malaking ano. Parang huwag tularan, ganon. May why, kuya. Why daw? Why? Ayun nga, kasi ayokong maging kagaya ni Jonah. Kaya favorite ko siya. Hindi ko na kung message siya. Simple yung sagot niya. Ayaw niya makain. Oh. Ayun lang po. Ayaw po makain ni Kuya. Ni Kuya. Kaya po si John na yung favorite niyang character. So sige, si Ate Susie, baka naman may gusto kang tawagin, Ate. Oo nga. Oh, ito kakaupo. Nagkakaupo Dahil kakarating ka po. Dahil joke lang. muna.
Ayan, meron. O sige, habang nag-iisip, mauna na ako kasi baka masabi, bawal mag-ulitan. Nakaisip ba? Ako siguro si Noah. Yan, di ba? Siyempre, sinabi, ano yung song? Sino ay gumawa? Pebbles talaga, kakanta pa tayo Happy dito. Pebbles tonight. Ayan, siyempre, di ba? Sinabihan ni Lord si Noah na gumawa ng ark. And yung ark na yon is hindi lang po siya bangka. Malaki po siyang malaki siyang ark talaga. Nakakasya nung napakadaming animals. May elephants pa doon. Di ba? Sobrang, yun, na-appear. And yung when he started doing it, wala namang bakas ng ulan, walang bakas ng tataas yung baha, ganon. Kaya grabe yung faith ni Lolo Noah. Ni Noah, ayan. Oh, tapos na ako, guys, ha. Sino dito? Sige ate, ako din mag-share. Sige. Sa akin naman po si Joseph the Dreamer. Kasi despite all the things na nangyari sa kanya, kahit inside his family, naging faithful pa rin siya kay Lord. At the same time, nandun yung obedience niya kay Lord and yung fear kay Lord lang talaga. Kahit na meron na siyang position and everything. And he chose to forgive kahit na ganon yung nangyari sa kanya with his family. Ayun po. Ayan. Parang hugot yan, no? Yes. Diba? Sige. May isa ba? Teka, may tinitingnan ako dito. Mag-aasa ako ng consent. Pwede? Sige, may naisip ko yan. Si Angie. Ayan. Dito ka, G. Para makita ka nila. Oo. Face the camera. Joke lang. Ayan. Sige. Sa akin si Elisha. Ayan. Favorite ko kasi yung kwento niya sa Bible, yung actually nakarelate ako doon sa servant niya, yung pagising nila na mapaligiran sila ng mga kaaway. Tapos gusto ko magkaroon ng ganong faith na yung hindi siya na-overwhelm doon sa nakikita niya. Tapos pinag-pray niya na makita nung servant niya na yung mga enemies na nakapaligid sa kanila, napapalibutan ng army ng Lord. Ayun. Wow, ang ganda. Uy, sell ko Thank you. Thank you. Ano pangalan niyo? Angie. Thank you, Angie. Di ba sell mo yan? Thank you, Angie. Ayan. Ito, may mga sumagot din dito. Si Pastor Jeff, sabi nga si Joseph the Dreamer din. Ayan. Naulit. Naulit. Uy, may bago. And Mark Cachuela, Joseph the Dreamer po, me, always the same na experience in life. Because God never early and never late in fulfilling His plan to those who believe. Yan. Hello po. Sino si... English. Hello po. Ayan. We welcome you home po. We welcome you home. Welcome po. Sige, meron ba yan? Yung isang Kuya Jeff, si Jeff. Hindi lumalabas talaga sa akin. Okay. Eto, sabi naman ni Jeff, favorite ko si Nebukad. Binabasa ko nung chat niya ay hirap spell. Si David na lang pala. Okay, si David na lang. Hindi nga tinuloy kung sino siya. And lastly, may humabot. Si Julia. The bleeding woman, grabbing faith. Amen. Ang dami. Yeah, Ayan. di ba? We can never really run out of answers for this. Yes. Kaya, hindi rin kayo exempted. Hindi tayo exempted. Mauna Sasagutin ka. kayo. Mauna ka, Rochelle. Back to you po. Salamat, patrollers. Sasagutin tayo. Kayo, ate. Ako talagang natouch ako sa buhay ni Job. Si Joe. Grabe yung talagang sa family, halos lahat nawala, pero hindi siya tumigil mag-serve kay Lord. Grabe yung faith niya pa rin kay Lord, instead ng nangyari sa kanya sa lahat. Parang sabi ko, Lord, paano pag sa akin kaya? Ganun pa rin. Pero yun nga parang ganun yung natin kay Lord yung ano man yung pagdaanan natin, mahal natin si Lord. Amen. Ako naman siguro si Paul. Kasi parang walang makapigil sa kanya kahit nakakulong. Wow. Ayun, tuloy-tuloy pa rin. Wala makapigil. Ayoko makulong. Pero ayoko pong makulong. Pero yung faith nga ni Paul na kahit ano nangyayari sa buhay niya, hindi, talagang gagawin ko pa rin na pinagagawa ni Lord. Parang gano'n.
di ba? Nakatawid na tayo sa New Testament. Panay from Old Testament. Kaya Yung mga nagbago naman ako. Sa New Testament tayo. Oo. Pero babalik ako sa Old Testament eh. Sa akin si Moses. Grabe, timeline of Exodus, guys. Ilang years. Di ba? And iba rin naman yung na-experience niya upon obeying the Lord, di ba? Hindi rin naman biro. Biruin mo, naging messenger siya ng Lord kay Pharaoh. Pero yung ina-expect niya na sana mag-soften yung heart ni Pharaoh. However, hindi ganun yung nangyari, di ba? Matigas ng puso. Yes, all the more na matigas yung puso niya. And yet, yung faithfulness ni Moses just really continued through his obedience, di ba? Yun na nga yung nangyari, Exodus, di ba? Yes. Ayan. So, napakarami nga po, no? Napakaraming testaments of faith. Yan. And dahil ito na yung last session. Ano ba tamang term? Last episode? Finale. Dahil ito na yung finale ng ating series, I hope by this time, no, we are already convinced or we have already understood that when we talk about faith, hindi pwedeng ihiwala yung obedience, no? Yes. Parang kumbaga, faith should not be stagnant. Hindi siya nagsistay sa isip mo lang, hindi siya nagsistay sa puso mo lang, but it's supposed to transform you into action, di ba? Into obedience. Gaya nung sinabi rin ni Pastor last Sunday, sige, next slide nga po. Actually, this is the confession of a Christian, di ba? Once you confess that you are already a Christian, ito usually yung sinasabi. Paki-flash po yung next Maganda slide. yung sinabi ni Pastor doon Ayan, magaya nga. So when you confess that Jesus is your Savior, hindi pwedeng mawawala yung next. That you also must confess that Jesus is your Lord. Yan. May next slide pa yan Kasi yung acknowledging Him as your Savior, next slide, yun yung nag-show nung slide please. Ayun na ba? Di ba pala? Symbolize nung faith, di ba? That our salvation can only be done not through us, di ba? But it's because of what Jesus has done for us, di ba? But yung acknowledging Him as your Lord, ito na yung talking about obedience. Yes, about yung pangalawa, no? Yes. Oo. Kaya pag ibig sabihin ng Lord, ano mo siya, di ba? Parang master. Exactly. Kailangan ino-obey mo yung master mo. Di ba? Yung diba? authority niya sa buhay mo. Kung hindi mo siya master, hindi mo naman pala siya sinusunod. True. Diba? At hindi lang to hindi lang to 2 hours ng Thursday, hindi lang to 2 hours ng Sunday. Minsan nagto 2.5 depende sa ceremony pastor. Hindi lang ganun yun. Sabi nga Sunday Christian, di ba? Doon ka lang obedient pag Sunday. Tama ba? Ikaw ate. Mag-mic ka para marinig ka. Hindi dapat. Isa buhay talaga. Yun, every day. Exactly, yan. Pero parang ang simple lang sabihin nung obey or obedience. Pero is it really easy to obey? Diba? Easy. Madali ba gawin? Okay, or kung kaya tatanungin ko, how easy or how hard is it for you to obey in general? Mahirap pagka hindi mo siya, parang wala sa heart mo. Parang, magsisimba ako kasi may kailangan lang. Parang hindi nila ako maano na, ba't di ka nag-church? Parang gano'n. Parang, hindi, kasi parang sa amin, nitong lately talaga medyo absent. Pero nung talaga, parang may kulang. Pag hindi kami nakakapag-church, yung mga bata, bakit hindi tayo nakapag-church ngayon? Tulad nung may reunion kasi yung family. Pero yun yung isa sa mga na nakakapag sa atin, yung sumusunod ba tayo kay pastor ba o di ba? Parang ganon. Sabi ni pastor walang absent. Parang ganon. Dahil sinabi lang ni pastor, may meeting tayo this Sunday, hindi ka absent. Hindi, dapat
willingness yung heart mo na umaten dahil may gusto kang marinig, Amen. may gusto kang matutunan that Sunday and Thursday. Yes. Kahit recap na lang yung Thursday, masaya pa rin. Oo. Kaya pag hindi ka umaten, umabsent ka pala ng Sunday, don't miss. May replay naman. Yung Thursday, Pero hindi ko sinabing umabsent, Sinasabi ko lang, kapag walang choice, di ba? naman, yes. Meron ka ibang pupuntahan. Mas masarap yung nag-church ka ng, yung talagang Live. willingness mo. Dahil may gusto kang, iba talaga yung feeling, hindi yung baka magalit si pastor. Ganun. Tsaka nag-check ng attendance si si Ate Ems. Wala ka, absent ka. Check ng attendance. True. O, ikaw, Ate Sha, how easy or how hard it is for you? Tama naman si Rochelle, sabi niya, di ba, mahirap talaga. Mahirap pag hindi bukod sa loob, no? Actually, mahirap din kasi lalo na pag merong ibang maapektuhan sa decision mo. Okay, like for example, you have family na. No? Gusto, may nag-yes dito. May family ka na, Susan. Kunyari, may calling si Lord sa'yo, di ba? Pero ang hirap mong sumunod kasi minsan naiisip mo yung pamilya. Paano yung pamilya ko? Paano iwan ko sila? Paano ganyan-ganyan? So, dun sa part na yon, merong konting struggle. Pero may promise naman si Lord sa lahat na sumusunod sa Kanya, no? Merong nakikita natin na yung worth it ba? Yung pagsunod mo sa Kanya. Kaya I say na may kahirapan kung titingnan mo yung mga situation mo. Pero it will be easy for you kapag nakatingin ka naman kay Lord. Yes. Yan. So yung focus talaga is important pagdating sa obedience, no? Exactly. Yan. Ako, ano ba? Siyempre hindi rin, no? And kaya ako nabanggit si Moses kanina kasi parang madaling umobey ng, simulan mo ng obedience, di ba? Magsimula ka, pero yung sustaining it, tapos parang wala naman ako nakikitang direction, bakit dito ako inilagay? Parang yung waiting time in the process of that obedience is difficult to see. Parang, magwe-waver minsan, no? Na, wait lang, lilihis na ba ako? Ganyan. So, medyo dun yung struggle, I think. Yan, pagdating sa obedience. Yan. Ano pa ba? Actually, parang may gustong i-share si Ate Sha kanina, no? About obedience. Lately ba? Was there any... Nasimulan niya na kasi kanina Was there any word or instruction from the Lord that you have obeyed? Yan. Lately ba dapat o dati pa? Sige, kahit in general. Halimbawa ako, kasi tinawag ako ni Lord to become full-time sa ministry. Kasi dapat mag-aral ka. Not the pastor part. Okay, yung maging diakonisa ako, maging church woman worker. Okay? So, at the age of 16, kaya umalis ako sa family ko. Syempre, ewan ko, sa panahon ngayon, sabi ko nga sa anak ko, at the age of 16, mahiwalay na ako sa pamilya ko. Yung 18 ngayon, parang, di mo maiwan yung anak mo, di ba? Yung ganon. Di mo maiwan ang nanay mo. Merong struggle talaga. Pero nung panahon namin, kasi syempre naman, hindi naman safe ngayon na compared before. So, sa amin, yung decision na umalis ka sa bahay mo, which is your comfort zone, bahala ka na. Pag umalis ka, bahala ka na sa buhay mo. It's hard yon. Na 16, tapos dun sa pupuntahan ko, aralan ko, no? Actually, sa isang SEM, okay. Sa isang SEM, twice a month lang kami. Nakakauwi. Dapat umuwi. Pero dahil there's no place like home, pupuslit ka para makauwi ka. Oo, yung balikan lang. Kunyari, from Taytay. Taytay ang nag-araw, uwi ka ng Caloocan, balikan lang. Yan, sasaglit ka lang talaga 1 to 2 hours just to stay there. Wala, matutulog ka lang naman kasi nga ganon. No, nami-miss mo rin yung bahay mo. So, parang ganon, no? Mahirap yung ganong situation.
Pero yung obedience na for 4 years, siyempre ganun, ano. Pero after 4 years naman, hindi mo naman masasabing, nabaliwala yung decision ko, hindi. Parang ganun, nagsisisi ako na ginawa ko yun Hindi. After mong magawa, ma-accomplish yung dapat mong gawin, yung obedience mo sa Lord, masasabi mo, wow, worth it pala yung pagsunod ko. Wow, it's an achievement. It's really a success sa part mo. There's really great joy. Wow. Pag sumunod ka, na hindi mo na yun na pagdana ko, kailangan ko pala yun. Parang ganun. So, when you obey, akala mo lang, may struggle talaga, pero akala mo lang hindi mo mapagtatagumpayan. Kasi yun yung nakikita mo. Pero, as you continue to obey, the Lord, makikita mo yung every step, every victory na napagdadaanan mo, kasama ko si Lord. Yung gano'n, ang saya sa pakiramdam. Pag nakikita mo yung obedience mo, nagbubunga. Yes. At saka, hindi lang bunga kundi ikaw mismo nag-grow. Yes. You become mature as you obey. 'Di ba? Pagba-Bible reading lang nga, 'di ba? O araw-araw magbabasa ka, pero 'di ba? May struggle, nagigising ka dapat, maglalaan ka ng oras, pero iba yung feeling na wow, naka-receive ako ng message ni Lord. Iba, 'di ba? Kaya ayun, yun yung obedience na kahalagahan ng obedience. Tinuturo ka eh. Sorry, daldal ko kasi. Tinuturo ka na eh. Kaya, ikaw naman daw. Ako kasi maaga kong na kailangan sumunod ako eh. Pag siguro nakakatatlong attend Mga pa lang 1 kami a.m. nun. yan, mga 1 a.m. Hindi naman. Hindi, yung sa church, mga 3 attend pa lang kami, halos mahulog na ako sa akin, naupuan ko sa mga sinasabi ni Pastor. Ang dami kong natutunan. Hindi ka naman bumagsak, nahuhulog ka lang. Parang, gusto kong lumubog sa kinaupuan ko kasi lahat yun ginagawa ko. Yun pala, parang ang galing lang nung timing ni Lord na parang 3 beses pa lang kami nag-church, pero ang dami ko nang natutunan. Tapos gusto ko na isuko kagad kay Lord. Amen. Na parang wow. Tapos sabi ko, kaya ko ba to? Parang nakita ko pa lang yung listahan ng yung mortal sin. Parang ang dami, Lord Mortal sin talaga. Parang ang dami ko parang nagawa na hindi kita nag-glorify, na parang gano'n. Tapos yung unang-una, yung kaya ko, parang nung time ng gabi na yon, talagang ako nun, lumuhod ako sa kanya. Sabi ko, Lord, kaya ko ba? Parang gano'n. Naiyak to na. Ting talagang sorry ko. Naiyak ako, please. sorry. Kasi hindi siya madali talaga. Yung pag-inom ko kasi, parang yun na yung parang yun yung buhay ko noon. It was a pleasure for you. Parang yun doon ako sumasaya. Doon ako kompleto yung, parang hindi ko kayang matulog kasi nga puro doubt. Puro doubt yung namin noon na. Pagising ko ng umaga, problema na agad. Paano kami mag-survive nung day na yun, ganyan. Kaya sabi ko, Lord, kaya ko ba? Pero pinag-pray ko yun talaga. Nung gabi na yun, lumuhod ako, surrender ko sa kanya na, Lord, kung anong yung dito, ganyan. Tapos nung pagtas ko, parang talaga ako, gumang talaga. Tapos that day, hindi na ako naganap. Maraming tumawa, maraming hindi, parang talaga ba? Hindi naniwala. Oo, parang ganon. Pero pag yung faith mo na, Lord, alam ko, tutulungan mo ako. Yun kagad yung nagpalakas sa faith ko kasi talagang grabe yung ginawa ni Lord sa buhay namin. Tapos sunod-sunod na yung mga anak ko, nasama ko na yung asawa ko kasi nga nakita niya rin. Tapos yung sa asawa ko nga parang ang labo ko siyang may isama. Dati naghintay lang siya sa SM, sunduin niya kami. Tapos sabi ko, try mo lang. Sabi ko, baka ma-bless ka o try mo lang. O sige, pagtapos nito, huwag mo na akong kukulitin, Tapos nung pagtas nung sabi ko, na-bless ka ba? Sabi niya, oo, babalik ako. Tapos yun na nga. Tapos yung mga kapatid ko rin, kaya nang medyo pinagpipray ko pa rin sila na one day, babalik ulit sila dito. Amen. Yes. Ayun lang na ko siguro na talagang pag si Lord,
sinuko mo, sumunod ka, everything will follow talaga. Everything, puro talagang pag-direction ni Lord, yung sinundan mo, inobey mo yung ano niya. Talagang iba po talaga. Marami pa po kaming kwento, pero maubos po yung oras natin. Pero yun lang po yung storya ng buhay ko na talagang sinunod ko talaga si Lord. Yung ano, mahirap siya, pero pinadali ni Lord kasi sinuko ko sa Kanya. Yes, amen. A changed life. Actually, parang binanggit din niya ni Pastor, di ba, last Sunday, na parang yung one of the best miracles that you can see in a person is really a changed life, a transformed life. And we can see that in the life not only of Ate Rochelle, but the whole family. Parang yung sinasabi ni Ate siya kanina, na when the Lord is instructing her, doon sa pag-didiconess, ang concern niya is yung sa family niya. No? But eventually, makikita natin sa buhay ni Ate Rochelle that yung blessing doesn't only stay in her life, but also extended dun sa mga mahal niya sa buhay. Di ba? So parang the same, yung personal concern mo is also a concern of God. Yes. That He also takes care of your other concerns. Di ba? Yes naman. Ako? Ikaw naman. Yes, ikaw na. Ako nagtanong sa sarili ko. Ikaw na. Ako yung very recent. I shared a glimpse of it nung nag-testimony ako. Kailan ba? Last Sunday. About my work. It was an obedience kasi, paano ba? Actually, parang itong new work kong ito, medyo I am struggling to stay in it. Yan. While I really prayed to the Lord, yung application process pa lang on this one. Pero nung nakita ko na, nung andun na ako, nagtatrabaho na ako, mapasok na ako araw-araw, parang sabi ko, Lord, ba't dito mo ko dinirect? Bakit dito mo ko inilagay? Parang hindi naman ako fit dito. Yan. Kasi, my work right now is, dahil mga non-profit organizations yung pinag-workan ko, and health project. So, ang specific health program na focus namin is on HIV. Yes, it's on HIV. And, medyo different yung culture in terms of the people you get to work with, ganyan. Kumbaga, it doesn't fit nga yung values na meron ako. But, really, ewan ko kay Lord, bakit talaga dito niya ako inilalagay? And there was so many times that I wanted to go away, na exit na lang ako dito. Hindi talaga ako para dito, Lord. But yung favors and provisions niya na ipinakita while I am here, grabe, hindi ko na, parang sino pa ako para, di ba, i-disobey pa siya. Diba? When He already directed to me sa position ko ngayon, parang ako mismo nahiya na, aalis ka pa ba? Ganyan. What I see with my own eyes is just different from what His plans pala for me, why He put me there. Yan. Sabi nga ng asawa mo, pag di ka sumunod, kakainin ka na. Sumunod na lang siya. True, yan. Yes, so yun nga, I think needless to say, yung obedience talaga leads to blessings, di ba? Sabi nga rin, yan, next slide natin. Sabi nga rin dun sa sermon, actually hindi ito yung exact phrase, medyo ni-rephrase ko siya eh. Sabi dito, our obedience directs us to a place of miracles. Amen. Yan. Yan. Oo, True. Parang magugulat ka na lang. Dahil sa pag-obey mo, ay, may nangyari. Ay, hindi ko expect. Parang gano'n. Ma-amaze ka na lang, no? Kaya obey na lang. Favors upon favors ka mo, di ba? Tama. Ma-overwhelm ka talaga. Mahihiya ka na lang na, parang ganun talaga yung feel ko, Lord, parang hindi ko na-deserve to. Ganyan. Ma-overwhelm ka talaga. Parang 90 days challenge lang din yan. Di ba na?
Lahat ng nagdag 90 days challenge dyan. Oh. Yes. Di ba? Unexpectedly, ay, may nangyari. Di ba? Di ba? Gugulat ka na lang. Kaya yung mga hindi pa nagna 90 days challenge, nag-promote. Pwede po mag-start ulit ng day. Pwede naman, di ba? Oo, pwede pa. Oo. You can have 45 days na lang. Parang manok lang ba yan? Ayan. And napakaganda nung pinaka-reference verse na na pinag-usapan natin about the sermon. Yan. Ano nga yun? It's from ano nga yun? 23. Yan, Psalms 23. Ayun. A Psalm of David, di ba? David himself who is a shepherd, di ba? Hindi ko, may shepherd ba dito sa Pilipinas? May pastol ba dito? Meron. Meron. Si Harmony, pastol. Sabi niya kay Pastol, Pastol. Si Pastol Gilbert. Si Harmony. Hi, Harmony! Tawag mo, di ba? Pastol. Wala kasing R. Ganun talaga yata pagkabata. Ayun. So yun Psalms nga. 23. A Psalm of David, Psalms 23 yan. Pwede ba nating i-flash? Uy, sabi ni Pastor, memorize daw yan. Oo nga. O sige nga, wag muna nating i-flash pala. Naku, patay ka tayo dyan. 6 verses. Di ba? 6 verses. So, Sige, try daw natin sa nasa onsite. sige. O, verse 1. Akala ko si Verse 1. Okay. Para. Pepper. Yes, the Lord is my shepherd. I shall not want. Oh. May kasunod pa pala yun. Ano Hindi pa to? ba natapos yung verse 1? Ay, yun naman yun, no? Yun na yun, I shall not want. Sige, paki-flash po. Verse 1. Mukhang nga sawi tayo, hindi na naman masabi. Ayan, the Lord is my shepherd. I shall not want. So sabi doon, it symbolizes relationship. Diba? Ayan. Ate siya, how did you experience dun sa pagsunod mo kanina? Okay, di ba natin pa-flash muna? lahat. Okay. Hindi kasi, ayan, namili kami na ano ba yung pinaka nakaka-relate sa amin dun sa Psalms 23. And praise God, hindi kami para-para sa sagot. Oo, totoo. Ang galing talaga. Okay. Ang pinili ko, ano nga ba yun? Ako pala number 1. Ay, number 1 muna. Okay. Ang pinaka napili ko is number 1. Okay. The Lord is my shepherd, I shall not want. Okay. Kapag patuloy tayong sumusunod sa Panginoon, ito mararanasan natin. Okay. Na yung nga, si Lord ay ang ating shepherd at tayo yung mga sheep at dahil, di ba siya ang nag-aalaga sa mga sheep, di ba? Paano inaalagaan ng shepherd yung sheep? Pag nawawala yung sheep, hinahanap niya kahit nag-iisa. Sabi nga doon sa kanta, di ba? Ano nga yung lyrics ng kanta? He leaves the 99 para lang hanapin yung isa. So, ganun si Lord na basta may nawawalang isa, hindi pwedeng hindi niya hahanapin. Tapos, talagang pupuntahan niya, aalagaan niya mga ito. Tapos, di ba may mga pictures tayo na nakikita na hawak-hawak ni Jesus yung sheep. Parang ganon tayo alagaan ni Lord, kinakarga niya tayo, 'di ba? Parang anong kailangan mo, baby? Ano na uhaw ka ba na inida? Parang ganon, no? Inaalagaan niya parang tayong baby. So ganon personally, dahil we have a relationship with the Lord. Ito yung masasabi kong lalo na this time, no? Masasabi kong ito yung akin. Ito yung akin dyan sa part na yan. The Lord is my shepherd. I shall not want. No, alam naman ng karamihan dito na wala kami negosyo for how many months? Ilang months na. Kalahating taon na mahigit. Pero God sustains us sa mga needs namin. Na amazingly, wow! Meron kaming mga panggastos, meron kaming pangpunta ng Davao. Ay, mga ganun tipo. No, God provides sa lahat ng needs namin. Kaya, maliit man o malaki, take note, maliit man o malaking amount na po-provide. Kaya, yun, literally, masasabi kong, the Lord is my shepherd, I shall not want. Yan. Wala ka nang hahanapin wala na talagang hahanapin pa.
Yeah. Yun. So parang dependence talaga, no? Nakadepende ka na lang kung anong... O parang parang ship talaga ako. Wala akong pera ngayon. Kailangan ko ng kailangan ko ng ganyan. Ayun. So, yun, binibigay naman ni Lord as my shepherd. Kaya minsan pag binibitawan mo yung salitang, ay bahala na si Lord, parang negative minsan yung dating, pero in reality, it means so much, no? Bahala na si Lord, ganyan. Bahala na kung ano mangyari. Independence, total dependence mo sa Kanya. Yes, exactly. Ayan, okay. Verse 1, nakatapos sa verse 1. Verse 2. Ayan, sige. Teka, puno yung bibig. Kumakain. Amoy itlog. Flash He makes me lie down in green pastures. He leads me beside still waters. So that is provision daw. Obviously. Diba? Kanino sagot yan? Hindi yun yung sa akin. Kanino ba? Kasi yun. Parang akin yan. Mag-mine ka. Mine po yan. Ayun, grabe lang talaga si Lord pagka talagang siya yung nagbigay. Talagang ma-miss ka talaga. Sa buhay lang namin talagang kulang talaga yung kahit siguro isang araw. Binago niya sa buhay namin, sa pamilya ko, lalo sa financial, ibang klase talaga pag si Lord. Yung minsan nga hindi mo hiniling, magugulat ka eh. O kaya pinagpe-pray mo pa lang, alam na ni Lord. Ganon siyang klaseng magbigay. Tapos ang kailangan mo lang kasi talaga yung faith mo pagka ka kay Lord. Hindi siya magkukulang pagka yung faith mo talaga binigay mo kay Lord. Kaya nga pag nagpe-pray ako, 3 M yung ina-apply ko lagi. 3 M? May ganun. Pakilista. Take note. Magtiwala, maniwala, tsaka manampalataya ka talaga. Ganon magano si Lord. Kaya yung provision talaga, grabe. Yan talaga yung napili ko kagad. Nung Ice cream daw. Tama-tama birthday nung asawa. Birthday ni Arvin, kaso lang may birthday pa si Marco, tsaka birthday ko. Hintayin mo na lang daw birthday ni Marco. Ayan. Okay na. Nabitin. Uy, pero grabe nga, no? Kasi hindi ako masyadong makarelate doon sa ship. Kasi konti lang naman yung ship dito sa Pilipinas, di ba? Pero I was searching, bakit laging kino-compare yung ship and shepherd doon sa relationship natin with the Lord? Ang ship pala, ang shepherd pala talaga, yung literally, he makes me lie down in green pastures. Parang, parang, hindi lang pwedeng basta-basta kung anong grass na lang yung mapakain doon sa sheep. Parang the shepherd really ensures na yung makakain ng sheep is nutritious. Ano tawag doon? Healthy talaga. Kasi pag hindi daw yun yung napakain sa sheep, syempre manghihina siya. Literal na manghihina. And ganun, it's a job kasi yung shepherd kasi is a job really, di ba? And ganun talaga yung trabaho nung shepherd that he really finds where his sheep can actually feed the best grass, di ba? And yung still waters, bakit daw still waters? Kasi hindi pwedeng yung malakas yung agos na tubig. Kasi daw pag malakas yung agos, doon niya dinala yung sheep, matatakot daw yung sheep. So alam mo yon, grabe yung provision ng ni Lord na ganun kumilos ang shepherd for his sheep. And so as the Lord to us. The best yung di ba? Oo, the provision. Okay. Ganda. Verse 3. Wag muna daw iba, surprise. Okay, verse 3. Recite. guide. Nag-doubt pa? Wala. Tama. Yes, okay, Newell. Verse 3. Pero yun naman yung term. He restores my soul. He leads me in paths of righteousness for His name's sake. Yes. Ibang Kanino version. ba yan? Kanino yan? Ito Same ata mind. is ESV version, I think. Yan. Pero yun nga, the overall sense of the verse is guidance. So He guides me. Yan. So yun nga, for me, grabe din ang guidance ni Lord sa akin dito.
kasi natanggap ako sa job na to last year during prayer and fasting. And 4 months po akong walang work. Yan. Kasi nga, project-based lang talaga yung mga contracts ko. And I'm used to that ever since I have started working. So, nag-end siya for a certain period. And ako kasi, alam kong hirap pa ako mag-decide minsan. Lalo na pag alam mong parehas na good yung pagde-decidean mo. So, super hirap. Hirap mag-decide niyan. Hindi. Uy, guys, alam ko hindi lang ako yung nakakaranas nito. Pagdating sa application ng job, di ba? Pag sobrang daming offer sa'yo, Parehas maganda benefit. Oo. Di ba mahirap pumili? Di ba? So I was specific to the Lord. Sabi ko, Lord, wag mo akong pahirapang mag-decide. Ikaw na yung mag-decide para sa akin. Parang ganun talaga yung sinabi ko. And alam niyo ano nangyari? Hindi niya ako pinapasa dun sa mga iba. Iisa lang yung pinapasa niya sa akin. Pero parang lahat nung mga previous na, yung mga ibang in-applyan ko, grabe din yung desire ko na sana makapasok doon, ganyan. Meron pa akong, sige, babanggitin ko yung company, meron pa akong org na in-applyan, which is World Vision. Di ba Christian siya? Christian org siya. And sobrang na-amaze ako when the interview started kasi nag-pray sila bago yung interview. So sabi ko, sana Lord, dito na lang ako. Alam mo yun? Pero hindi ako doon dinala ng Lord as in dito. So syempre, blessing. Dahil yung time na yun, naghahanap tayo ng work. Parang for me, I really considered yung natanggap ako dito sa job na to as really, really a blessing. Pero yun nga, parang pagpasok ko, habang tumatagal, sabi ko parang Lord, ayoko na dito. Hindi ito yung culture na na sanay ako. Ganyan. But, yun nga, yung guidance niya towards this is grabe din talaga. Kasi, guys, in a matter of 8 months ba? In a matter of 8 months. Banggitin ko lang din pala. Kaya ayoko rin dito kasi parang yung offer sa akin, super baba compared dun sa last salary ko. Sabi ko, parang Lord? Talaga ba? Dito ba? Yan talaga minsan akala mo dito Lord. Pero sige, okay. Tapos yun nga, pagdating ko parang hindi pa ako ganun ka-happy with the culture, ganyan. Pero guys, yun nga, within 8 months pa lang nabago ako, I was promoted. Amen. Actually, hindi ko na-realize yun until nagsisell kami. Sabi, uy, ang bilis mo naman ma-promote, ganyan. Naramdaman niyo ba yun? Na na-promote siya? Parang hindi. Parang ako din hindi. Pwede pa ihabol. Ayun siya. Tapos, pero parang dahil nga sabi ko, struggle pa rin for me na really ma-enjoy yung culture doon sa loob. Parang there was a time na nag-open up yung previous company ko. Kasi nakakuha sila ng another grant for a new project. Nag-apply pa rin ako. And to be honest, may offer sa akin. Which is, I cried when hindi ko siya tinanggap. Parang it was painful for me. Pero, yun na nga yung guidance in terms sa decisions. While masakit para sa akin na i-reject siya, hindi madaling mag-decide. Kasi yun, alam mo kung saan ako ina-assign? Sa Tuguegarao. Papayag ba si Leo niya? Oo nga, hindi lang kay Leo. Kasama ko mami ko, di ba? So parang, grabe yung unang-unang prayer ko na, Lord, wag mo akong hayaan na mahirapang mag-decide. Alam mo yung mga ganong decision na kahit na super, kaakit-akit sa mata. Di ba? Attractive, tempting. Yes, yun pala yung term, na tempting to you. Ang dali niyang i-reject. Kahit masakit nga for me. Because I believe that's the Lord's guidance to me for me to stay currently in my position right now. And the rest of the story na kwento ko na nung testimony ko. Yun. Grabe si Lord Yes. Yes naman talaga. Okay, punta tayo. Verse 4. Recite. Naba-blackout sila. Okay. Number 4. Marami may favorite sa part na yan sige. Go.
your rod and your staff, they comfort me. Naghalo. Ginaya niya nga ako. Yeah. Paki-flash nga, Pakibalik nga na. Nag-mix. Palagay ko, balikan din sa Pebbles to mga to. Mag-recite tayo ng memory verse. God is good all the time. Naibang version. Ba't gano'n? Leo's Naku po. version. Oo, Leo's version yun. Kanino ba yan? Verse 4. Sino magmamind dyan? Mine. Mamind siya yung pala. Ikaw pa rin pala. Sunod ko na, no? Okay. Even though I walk through the valley of the shadow of death, well, hindi pa naman ako nakaranas ng shadow of death. Pero I've been through different valleys. Ganyan. Ayun. For some of you who have heard my testimony nung isang Sunday, yun nga, just before the 90 days started, the 90 days challenge started, di ba? I was given, parang a termination notice, ganyan. And hindi lang po yung company ko yung naka-experience. All of the USAID supported projects. Yan. And alam mo kung anong protection ang ginawa ng Lord? Di ba? I get to resume. Parang ganito technically yung nangyari. I was saved. Kasi parang out of my 10 friends who had experienced that, guys, hindi siya nakakatuwa, pero sobrang grabe ang favor ng Lord. Ako lang po ang nag-iisang, ako lang yung nakatayo ngayon. I am the last woman standing. The rest didn't get to resume. They get terminated. Parang kumbaga yung feeling na medyo OA, pero ganito talaga yung na-feel ko na parang you were in a crash, you were involved in a car accident and parang ikaw lang yung na-save. Ikaw lang Ganon nabuhay. literally yung na-feel ko. Nakakalungkot siya for my friends, pero the more I saw yung favor ng Lord sa akin. Amen. And super amazing lang din kasi parang hindi talaga ako makapaniwala that it is the project where I'm working with na talagang sa salvage. Isa-save niya, iproprotect niya. Yeah. Hindi po, kaya ko to. Ayan yun po, sa protection. Yes. Ikaw lang hindi natanggal. Grabe. Yeah, pero syempre, malungkot tayo for my friends. Yeah. Yes. Yun. Ayan. Libre ulit. Okay, last 2 verses. Verse 5. Yes. Okay. Sige na daw, flash na lang. Pero tama yun. Flash na lang. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup overflows. Ayan. Mine. Akin yung verse din na yan. Okay, ako yan. Prosperity. Yun naman, sabi ko nga, ibig sabihin ng prosperity dyan para sa akin, hindi naman sa naging rich ako. O yan, dami ko ng ari-arian, ganyan. Wow. Hindi ako magpapa-ice cream. Pizza na. Hindi naman magpa-ice cream, guys. Pizza na. Pizza, okay. No? Hindi naman yung ganun na literal. Pero kasi, ang sa prosperity ng Panginoon, iba-iba eh. Iba yung ibig sabihin, hindi material na bagay lang at temporary. Okay? Ang binibigay na prosperity ng Panginoon, yun nga, yung word na, gusto ko yung, may overflow nga ba? Oo, may cup overflow. Iba rin ang version. Overflow. Pero hindi, wala akong sinabing enemy, no? Pero siguro I consider yung enemy na yan, yung negative situation mo sa life. No, pero yun nga, yung pangit na nangyari sa iyo, pero God is preparing you, has prepared yung time na alam niya yung mangyayari sa iyo. So, prepare niya kung ano mga pangangailangan mo. Hindi ka pa humihiling. Alam mo yon, hindi ka pa humihiling, Lord, kailangan ko nga pala nito. Lord, ganyan pa nga pala. Hindi mo pa sinasabi yon. Pero alam ni Lord
yung mangyayari sa'yo in the future, nag-ready na siya for your provision. So negative man yung situation mo ngayon, pero no, keep on obeying the Lord. Yun nga yung faith and obedience na talagang dapat magkasama lagi yan. No, put your faith in Jesus, sabi nga sa kanta natin, and then you continue to obey the Lord. And then, no, makikita mo na lang, no, na yung negative situation mo, but parang hindi na siya negative, nagiging blessing pa. Kasi kung wala yung negative situation na yon, parang mararanasan mo ba yung blessing na ito? Parang ganon. Masusurprise ka ba na ganito yung gagawin ng Lord sa'yo kung wala itong negative na nangyari sa'yo? So, hindi lang pinrepare ni Lord, pero ang sabi doon, na He anoint my head with oil. Actually, yung anointing na tinake ko dyan, no? This moment na ikaw ay may pinagdadaanan, no? Sa mga may pinagdadaanan dyan, patuloy kang sumunod kay Lord. And kapag naging lumalim ka pa, nagsik ka pa kay Lord, yung anointing ng Lord, mas mararamdaman mo. Kasi yun, you experience Him more. The more you come to Him, kasi meron ka negative situation ngayon. So you come to Him, you kneel before Him, talagang you cry out before Him. No, mas nafe-feel mo yung, the Lord is with me. Parang, the Lord is not leaving me. Parang gano'n. God is providing for me. Parang gano'n. Mas nakikita mo na, bumubuhos yung anointing ng Lord, yung blessing ng Lord, and it overflows. No? Kaya, negative man ngayon, pero darating yung panahon, makikita mo, ba't nag-overflow ako? Wala nga ako eh. Wala nga ako eh. Pero bakit nag-overflow? And that blessing comes from the Lord because of your faith and obedience. Ayun. Ayun lang. Ulitin. Pero totoo yun, no? Kaya mapapansin nyo, actually feeling ko hindi naman lahat sa inyo alam na medyo nasa bingid ako doon ng mawawalan ng work eh. Until Leo announce it, di ba? Na parang, may work na si Carissa. Bakit nawalan ba? Feeling ko yung mga nag-congratulate sa akin noon, congratulate kayo. Hindi nyo naman alam yung naging situation ko. Parang feeling ko talaga ganon. Pero yun nga, tama ka, I agree with you, Ate Shana, na parang, minsan, it is necessary for you to experience, yung sagot ka that time is parang, di ba, that faith is everything that is outside of you. No, parang, yung walang-wala ka na, you can't really do anything anymore, di ba? The more that you really experience. Suko mo na lang kay Lord, di ba? Suko mo na lang, bahala na siya. Sabi nga na. True. Yeah. Okay. Yun. biglang na-stop tayo bigla. Ano? Okay. Last guys. Last na to. Ito maganda to. Grabe. Hahabulin ka. Pang-finale. Pang-finale talaga. Kanino kaya yan? Ka. Verse 6. Ano nga yun? Say mine. Shirley. Sino ba si Shirley? Shirley. Okay, verse 6, Newell talaga. Yan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. And I shall dwell in the house of the Lord forever. Dapat ikaw yung ang gusto mo, ikaw yung naghahabol, di ba? Gusto mo ng promises. Habulin mo ako. Pero ito yung magfa-follow. Ano to? Goodness and mercy will follow you. Oo. Biruin mo yun? Kantan yan. Kantahin mo nga. Your goodness is running after. Yes, di ba? After Habulin me. ka ng goodness. Akalain Ang mo long yun? hair ka? Ang long hair mo? Yes. Hinahabol ka? Naramdam mo? Grabe naman pala yung mga gold niya, di ba? Kaya para kay Rochelle talaga yan, di ba? Pinili talaga ni Rochelle yan eh. Grabe talaga. Talagang ito talaga. Sabi ko, walang aagaw nito. Ito akin to. Mine. Inangket. Bakit ikaw ba si Shirley? Hindi, kasi pag talagang direction ni Lord, yung tinumbok mo talaga yon. Kahit mag-brown out pa yan, madilim pa yan, di ka makangapa eh. Kasi alam mo eh, Lord, diretso lang, Lord, no? Diretso lang. Hindi, ang sa akin na. Sinabi ng Waze at di ba? Yeah. Google Maps. Hindi, lang po talaga. Experience ko yung nag-obey ka kay Lord. Parang yung gusto mong, kasi minsan tayo parang tinuturuan na ni Lord, lumiliko pa tayo eh. Sabi niya, hindi, tsaka na lang Lord kasi medyo may aya dito, baka pwede pa. Masikip dito, Lord. Lord, medyo na-boring na ako, 5 linggo na akong puro baka pwedeng isang saglit lang to.
Pero hindi eh. Pagka talagang liwanag na ni Lord yung sinunda, ay parang pangit naman pag sinunda. Hindi, parang direction na lang muna. Ano lang muna, yung mga ano ni Lord, yung alam mong wag natin, yung susundan lang natin, yung mag-glorify natin si Lord, yung hindi natin siya masasaktan. Parang lahat talaga nung ano, yung si Lord na yung bahala sa'yo. Ako nga eh, maniwala kayo. Nakakatulog na ako ng maayos. Kinabukasan, alam ko na ilulutuin ko sa mga anak ko eh. Wisdom. Eh dati, gusto ko Mahirap talaga. yun magluto. Nakakapagplano ka na for the Holy ko. Ito, Monday, ito yung lulutuin ko. Dati, nung hindi kami nag-church, ang buhay namin, kinabukasan, pwede kami kumain ng isang beses lang kasi yun lang yung kaya namin i-provide that day. So, mamimili ka. Oo. Kung kakain kami ng tanghalian, hapunan di na. Baka hindi na. Gising ka na lang nun mga 11, no? Para hindi mo na Tulog mo na lang. Dumating yung time na masasacrifice si Marco na hindi siya makakadede kasi wala talaga. Pero nung dumating si Lord, parang dumating yung direction ni Lord, parang lahat, ano na, yung wala ka nang mahihiling, minsan nga ano ka pa, Lord, parang ang dami naman ito sobra. Parang gano'n. Parang iba talaga pag si Lord yung, parang si Lord yung nag-provide sa'yo, ibang klase. Tsaka yung blessing niya kasi hindi lang laging pera, laging yung mga taong gagamitin niya sa'yo, Lord, dati hindi kami nag-uusap nito, kinalapit ako, magpapaluto ako sa'yo. Di ba? Parang gano'n. Tapos ngayon naman, masishare mo na, uy, pinapatawad na kita. Wala na yan. May mga ways na nagiging talaga, magiging mabuting way, na mas marami kang matututunan. Gano'n. Yung gano'n yung way ni Lord. Yes. Grabe. Oo, tapos sunod-sunod na luto niyan. Yes. Yan nga. At meron nyo kanina, nagpa-cutics lang ako Pakita nga. Sa pagmamalaki, guys. Yeah. Tapos sabi niya, Close Nahiya up. naman yung Close up. sabi niya, Ate Peace na bis ka. Kasi sukoy na, Ate Peace na bis ka mga, hindi, punta ako church. Tapos nag-share lang ako ng shirt. Tapos Ate, nga pala, naalala ko may kanting-kanting. Pwede ba ako magpaluto sa'yo? Di po ng anak ko. Ay, sabi ko, sure. Pero nag-share ka lang ng konting... Kasi nag-yes siya ngayon. Yung obedience. Diba? Grabe, napaka-random nun, no? By the way, launching. Diba? First time niya po kasi. Diba? Sana nga nanonood yung mga sabi ko, nak, manood kayo. Bukod sa may matututunan kayo, makikita niyo si Mama. Artista na ako. Tsaka yung mga kaibigan ko, yung mga kapatid ko, sabi ko, manood sila. Shout out. Diba? Ang ganda. Grabe. Ang saya. Oo. Saan ka pa, di ba? Relationship, provision, guidance. Kompleto, no? Pag si Lord. Protection, yeah. Kompleto. Prosperity, destination. Actually, marami pang iba, di ba? Hindi lang yan. Diba? Alam mo, ate siya, medyo nabitin ako dun sa tanong natin sa kanila kanina. Oo, parang di pa sila sumagot ulit. No? Parang feeling ko kailangan nating Yung pasagutin. pang-adult naman. Pang-adult question. Yan. Okay, so, Parang may nakatayo doon siya sasagot. ayan, actually, may next question kami. Puputuloy. May next question kami. So, hindi pwedeng kami lang yung maka-experience. I'm sure every one of you have experienced yung faithfulness ng Lord sa buhay nyo. So, given this, kahit dito lang sa Psalms 23, Newell, paki-flash. Next slide. Next slide. Yun. Yan. So, which of these, dun sa anim na yon, have you personally experienced out of your obedience to the Lord? Patrollers? Rangers pala? Saan na si Lolita? Rangers. Bagong term. Patrollers na, ranger pa. Ayan. Mga kabayo. Welcome back, sabi. Yes. Sabi dito, which of these have you personally experienced in your obedience to the Lord? Ano yung na-experience? Very short ka lang. doon. Diba? Oo, ayan. Sige, meron ba gusto? Ayan, dahil nga kanina dumating siya, kakaupo lang. Gusto ko tawagin si Ate Gina Lynn. Kakaupo nga niya ulit eh. Mahigit isang oras na nakaupo to. Patayuin na. Ayan. Ate Gina Lynn. Ate Gina, saan pupunta? Dito ka.
sa akin, Harap ka sa camera, te, para makita. Hello? Yan. Harap ka doon, te. Yan. ang sa akin po yung sawan. Sabi sa Tagalog, si Yahweh ang aking pastor, hindi ako magkukulang. Kasi pasimula nung sumunod ako sa kanya, kasi noon, tinetrain pa kami bilang mga cell leader at saka prayer warrior. Parang ayaw pa namin kasi ang katuwiran ko, parang hindi ko kaya, parang hindi ako karapat-dapat doon sa ministry na yon. Pero dahil nagpatuloy lang kami, tapos sumunod kami, nakita ko kung gaano kabuti ang Panginoon. Dahil, siyempre, ang hanap buhay ko, manicurista lang. Pero nakakatuwa ang Panginoon kasi kita ko kung paano niya pinoprovide yung lahat ng mga pangangailangan namin. Minsan, kahit konti, meron pa akong naisisave. Kaya sabi ko, Lord, napakabuti mo dahil alam mo kung gaano kahirap mag-provide ngayon, lalo na kung parang ikaw lang yung nag-work. Pero, kita ko kung gaano talaga siya kumilos kasi minsan, pag nag-tights ako, yung araw na rin yun, babalik agad, bigla ako magkaka-customer. Kaya sabi ko, Lord, ang bilis naman. Kasi talagang buong puso ko rin naman siyang ibinibigay sa Kanya dahil sabi nga, maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya doon ko nakita yung kabutihan ng Panginoon sa buhay na talagang magpatuloy ka lang sa pagsunod sa Kanya. Kahit pa sabihin may mga doubt ka, tuloy ka lang. Yan lang po. Amen. Nakaka-bless naman. Para po sa yan. hindi nakakaalam, si Ate Ginaline po is part of the intercessor team. And I do believe that the Lord, ayan, and cell leader. Yes, cell leader. And we believe, no, that the Lord has really been moving in our church because sobrang laki nung part nung ating intercessor team. Praying for every activity that we are doing and praying for everyone's concerns. Oo. Ako, may pinagkasali ako dun sa pinagpe-pray nila eh. Hindi na po namin i-announce yun. Pero ako yung number 1. Sabi ko, kahit number 3 na lang po muna. Kasi marami pa po akong inaasikaso. Pero thank you po sa mga intercessors dyan na nagpe-pray sa atin, sa akin personally, and sa bawat isa dito. For consistent praying po para sa bawat isa. Yes, thank you. Kinilig ako bigla. Sige, last one. Sino bang gusto? Ate, meron tayong representative sa youth naman. Thank you for coming. Si Josh. Go, Josh. Kala ko si Karen. Pwede naman si Kara. Charot. Okay. Sa akin siguro yung sa verse 4, sabi, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Siguro yung time na na-experience ko yung papasok na ulit ako, nung after ko mag-stop. Kasi, nung nalaman ko yung school na sa APC nga, na sila, kakaiba daw talaga yung curriculum nila, very different, di siya traditional, so wala akong idea kung paano talaga. Tapos parang may friends din kasi ako doon galing sa school na yun, tapos sinasabi nila, project-based, tapos parang di mo alam ano yung expect mo. So, ayun, dumating na yung time na nakapasok na ako. Tapos parang everyday ako kinakabahan sa kung anong gagawin. Kasi sobrang different tong atmosphere lagi, hindi siya yung typical na school na magtuturo, tapos gawa project. Pero sa kanila parang laging everyday may challenge. Tapos parang laging nag-expect sila sa'yo. So parang ayun yung time na parang pray ako everyday magpe-pray ako, Lord, kinakabahan na naman, ano na namang gagawin. So parang habang tumatagal, parang ginagawa niyang comfortable na yung space na yun, yung lugar na yun. Kasi yun nga, lagi ako nape-pressure kasi nga before ako pumasok doon, parang na-pressure ako sa school. Kasi sobrang daming pinapagawa. Tapos papasok ako sa school na hindi ko alam ano yung expect ko. Kaya parang papasok ako ng blind nang hindi mo alam yung gagawin. So ayun yung parang naging experience ko. Yes. Ayan. Thank you, Josh. So parang sinasabi po ni Josh, even darkest, nandun po yung faith niya kay Lord pa rin. And parang naging closer pa rin po siya kay Lord. Ayun. Wow. Yes. Okay, no. At si Josh yung isa sa mga testament, I think, that
yung faithfulness ni Lord sa buhay ni ate siya extends to the next generation. Amen. Wow. Yes, okay. Walang ice cream, ha? Walang ice cream. Okay, thank you guys. Yun. Back to you po. I think we can, when we talk about God's faithfulness, feeling ko lahat tayo mag-uunahan, no? Oh, merong faithfulness ang Lord. Naka-experience ako ng goodness ng Lord, di ba? And aside from Psalms 23, actually marami pa, no? Marami pang verses in the Bible that will really show ano yung magiging result or what is the promise behind every step of obedience that we do. But yun nga, no? Siguro behind all these promises, next slide nga, and we will about to close in prayer yan. So something for us to ponder on, no? Ito rin yung tanong ni Pastor last Sunday. Na given all those promises, 'di ba? Ito ba yung magiging reason mo why would you obey the Lord? Yeah, ang ganda kasi ng promise eh. Yes, 'di ba? So tempting, parang ganun yung term natin. Oh, susunod na ako. Madaling sumunod pag alam mo yung mga rewards. Provision pala yan eh. Mercy and goodness pala yan. Di sunod na ako. 'Di ba? Ganun ba siya? Parang game, 'di ba? Parang ano ma. Sali ka sa game, ano prize? Yes. 'Di ba? Pero pag alam mong ito lang yung prize, ayun, sumali diyan. Oo. Kasi guys, 'di ba? I mean, yes, there are promises of the Lord, pero He would also give it based on His timeline. Paano kung hindi niya nasunod yung timeline na ina-expect mo? Diba? Hintay ka pala. Yes. Waiting time. Parang ikaw, wait. Oo nga, true. Tagal na, Lord, diba? Lilihis ka ba? Lilihis ka ba ng landas? Katulad ng sinasabi ni Ate Rochelle kanina, diba? So parang kumbaga, while we see all those blessings, are we really seeking, are we more of the blessings or are we more of the one who blesses? Blessor? May term ba kasing blessor? May term bang blessor? O parang, are we following those provisions or are we following the one who provides? Parang gano'n, di ba? So it is the prayer of, it is our prayer na, I hope not, no, that our faithfulness would not depend on because gusto nating ma-receive yung mga bagay na yon, but it's just really we do it wholeheartedly. Yan. Okay. So ano ba? Okay. I think we just all stand and let's close this in prayer. Hallelujah, Jesus. We praise and glorify you for your faithfulness. Indeed, Lord, hindi namin kayang iput ka in a box because, Lord, your faithfulness to us just overwhelms. And Lord, right now, we want to ask for forgiveness, Lord, in times na kahit gaano ka ka-faithful sa amin, there are times that we can't return it by our faithfulness. Yung kami, Lord, is nagiging unfaithful sa'yo, whether intentional or not, Panginoon. And I just pray, Lord, that your grace would just continue to work in our lives that will just make you obey you, Panginoon. We continue to ask, Lord, that our hearts would continue to be transformed, that our love for you will just continue to abound so that, Lord, yung obedience namin sa inyo will just come out as natural as it should be, Panginoon. Lord, thank you for being our shepherd. Thank you for taking care of all our needs, Panginoon. And Lord, nakakatuwa dahil you are the good shepherd, and yet, Lord, you are also the lamb who just took that place, Lord, for us to experience all the more of you, Panginoon. So, Lord, I just pray that your presence would just go with each and every one of us wherever we go. And it is only our desire, Lord, that
mag-glorify ka all the days of our lives, Panginoon. We love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Yan. It's our offering time. And I want to share with you 1 Samuel 15 verse 22. Ang sabi niya dito, but Samuel replied, "Does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much as in obeying the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than fat of rams." Sabi nga natin kanina, no, yung faith and obedience, magkasama siya. Okay? If you have faith in the Lord, dapat meron ding ka-equal yon na obedience sa Panginoon. And part of our obedience is to give our offerings to the Lord. But yung offerings natin, sabi nga dito, pag nagbigay tayo sa Lord, it's out of obedience to God. No, hindi niya tinitingnan kung anong klase yung offering mo. Malaki man ito, sobrang sosyal, sobrang mahal, no? Pero kung galing ito sa puso mo, yun. Pag ito yung out of obedience, out of love mo sa Lord, for sure, no, nakangiti si Lord as you give your offering. Amen? So, this time, tingnan natin lahat ng ginawa ng Lord sa atin ngayon. Lahat ng pinag-aralan natin ng dami. So, actually, kulang pa yon sa mga ginawa ng Lord sa atin kung iisahin natin ito. But out of obedience to the Lord, okay, magbigay tayo sa Panginoon ng buong puso. Okay? Magbigay tayo galing sa ating puso na nagmamahal sa Panginoon. No? Kahit hindi natin tingnan yung mga blessing na yon eh. Actually, dahil mahal mo lang siya talaga, kaya tayo magbibigay sa Kanya. Kaya, so let's give our offerings because we love Jesus. Sabi nga dun sa isang kanta sa Pebbles, okay, sige, pwede mo nalagay. Yeah. I'm giving, di ba? Because I love Jesus. It's because of our love. That's why we obey and we give for God's glory. Amen? Let's pray. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. We thank you, O God, for tonight. We thank you, Jesus, dahil napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo sa buhay namin. And Lord, sa dami ng mga ginawa mo sa amin, Lord, you deserve everything from us. You deserve everything from us. Lahat ng galing sa'yo. Umpisa pa lang, Panginoon, ikaw ang unang nagbigay. So, help us, Lord God, na yung way ng pagbibigay mo, na wholeheartedly, out of love, out of obedience to God the Father. Lord, ganun din yung maging laman ng puso namin, Panginoon, as we give our offerings. Lord, makita mo sa puso namin, punong-puno ng pagmamahal sa iyo. Punong-puno ng pagsunod sa iyo. Makita mo yung puso namin, Panginoon, nag-uumapaw sa kasiyahan dahil nararamdaman namin, Lord God, that you are our shepherd, our good shepherd. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Let's now give our offerings to the Lord. And sa mga nasa online po, okay, nakikita natin, i-flash po yung ating mga ways para ibigay po natin ang ating mga offerings through GCash, BDO, and Paymaya. Let's give to the Lord. Sige, let's close in prayer. Thank you, God, again for tonight. And we praise you, Lord God. We thank you, Lord God, for all those blessings na na-receive po namin. Thank you for the messages. Thank you for the reminders. Thank you for everything. Thank you, Lord God. You deserve all the highest praise and glory and honor. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. We thank you, God. And Lord, as we end this service, Lord God, continue to be with us, Lord, and let your presence just go with us wherever we go, Lord. And whatever we do, Lord God, may you always be glorified in our lives. Thank you so much, oh God. We bless your name. In Jesus' name, amen. Amen. Good night, everyone.
again, thank you po for joining. God bless again. See you Sunday.